Good day everyone, this is Delmar Continue and welcome back to our video tutorial. On this video, pag-uusapan natin on how to solve a problem, write a program that will return the value true if all the values inside the array are the same, then return false if even a single value in the array is different. So ibig sabihin, imagine meron tayong array consisting 10 elements or 10 values. So i-check natin isa kung lahat ng value ay parehas. So parehas, return natin si true. Kung hindi naman, kahit isa man lang is different, i-return natin is false. So, ito yung title natin. How to determine if all elements in an array are the same. So, using C++. So, simulan natin. Yung first gagawin natin is open natin sa code block. So, gagamitin natin code blocks IDE para sa ating C++ project. So, try natin mag-create new project. Then, piliin natin si console. Then, C++. Next. Then, title. Example, all same yung gusto kong i-title. Then, next. Then, finish. So, now let's go to our main project. So, main program natin. So, ito yung default. So, try natin to create an array. So, first is integer yung gagamitin natin. Then, num array or array num. Then, declare natin yung size. Example, 10. Then, equals to, example, may, ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we have 10 elements or 10 values inside an array. Now, let's proceed to gusto natin i-display muna. So to do that, we're going to use for loop. So pwede na other loop. So gagawin natin is very simple lang. So use natin si for, then declare natin si int natin. So int I is equal, so gusto natin access yung si first natin na element or si index. So 0, semicolon, then I less than, so 10. So yung size ng ating array num. Then semicolon, then I plus plus. So every time na mag-loop, mag-add siya ng 1. So 0, 1 until umabot siya sa index 9 para ma-access niya si 10. Then try natin to print or i-display. See out natin si array, then yung index. So si I. So kung gusto natin na every time na mag-print siya is a new line, so pwede natin na end line. Yan. Again, ang ginawa ko is nag-declare tayo ng isang array. So array num, then may size 10, then naglagay tayo ng mga values. So 10, then nag-loop tayo. So ito yung declaration, then ito yung ating looping. So ang range natin is from 0 to less than to 9. So why 0? Because sa isang array, yung element, yung index niya para ma-access is mag-start siya sa 0, 1, 2. So ito, instead na 10 is 9. So kaya makita niyo dito na 0, then less than 10. Then ito ay plus plus para every time mag-loop siya, automatic mag-add siya ng 1. So, see out natin, array ng I. Bakit I? So, para ma-access natin ito. So, every time mag-loop, I, 0, then next loop, ma 1, 2, 3, until ma 9. So, check natin, si 9 is less than 10. Oh, true. Pag return naman, change siya, 10. So, pag check mo is 10 less than 10, so false. So, hindi na ma-execute. So, try natin i-run. Build and run. As you can see, my error. So, saan yung error? So, basahin natin. So, expected or 4. Yan. So, and ito, semicolon. So, notice mga idol. So, ito yung ano natin. Dapat always tayo careful kasi dapat may semicolon dito sa ating declaration. So, try natin pag run and build. Okay. So, yan. As you can see, may output siya na 1, 2, 3, 4, 5 until 10. So, now, paano natin i-check kung same ba yung ating mga elements? So, to do that, let's try a simple algorithm. So, i-comment muna natin.
Comment muna natin to. So, gagawa tayo ng condition if, then, anong gusto nating i-check? So, i-check natin kung ano ba, yung first na element si 1, same ba sa, or not same ba sa second element. So, to do that is, we're going to use if, then array num. So, gusto natin i-access si first element. So, si 0. So, gusto natin i-check kung hindi ba siya parehas ng ating second element. So, array num. Pwede natin, let's say, array I to. Yan. So, itong I is 0, same oh. Si 0 is si 1 din ito. So, sa first loop niya is si, ano, let's say, 1 pa rin. So, pwede rin natin i-change yung value ni I equal to 0 to 1 para mag-start siya automatic sa second na element. So, pwede rin, pabayaan na natin na 0. So, try na lang natin. Yan. Then, check natin na kung si array is not equal to, or si 1 ba daw, si first element that is hindi parehas sa 2, ano yung gagawin natin? So, i-return natin na false. So, kung hindi, check natin kung si 1 ba daw not equal to 2. So, the answer is, so kung let's say, kung true yung result natin is, magre-return tayo ng si out natin si false. False. Yan. Kuha. So, again, try natin i-check natin kung si 1 ba daw, si element 1 is not equal to array num I. So, 0. Pag next iterate, kung si 2, 2 na yung value niya. So, try natin. Si 1 ba daw is not equal to 2, which is true. So, ang i-return niya is false. So, again, another, baka maguluhan kayo. So, try na lang natin iba. So, if natin, try natin iba. If array num, so try natin is equal to array num I, then see out natin true. Iba yung na style natin, ha? Iba yung algorithm natin. And line, yan. So example, we have array num 0, so si 1, yung value niya, is kung equal ba daw siya sa array dito na nakaloop, kung true, i-return natin true kasi same naman, equal naman yung ginawa natin. So else, gusto natin i-return si false. So see out false, then end line. So sa end line, yan yung new line. No? Save natin, then i-build and run natin. So, basta count. Oh, see out. Bakit na count? See out. Sorry. Yan. Okay. So, as you can see, ito yung return. So, explain natin. So, first, so yung ating array num is equal to 0. So, yung ginawa natin, yung first, yung value natin, yung i-compare natin, bawat isa is si 1. So, si 1 ba daw is equal to array I. So, ang value ni I is 0. So, ito yung i-return niya. So, which is true. So, totoo. Then, next loop is yung value ni I mag-change to 1. So, si 0 ba daw is equals to index 1. So, ano yung laman ni index 1? Si 2. So, true or false? Totoo ba na equal sila? So, hindi. So, i-return niya na false. So, next naman is si index 3. O, si 2. So, anong laman index 2? 0, 1, 2, si 3. So, yung 0 na index, ang laman niya is 1 equal ba sa index value niya 2,
which is hindi. So 3. So 1 is not equal to 3. So false yung lalabas. So pwede na sana. Kaso ang gusto lang ni system is i-return mo kung lahat the same, automatic true. So kung kahit isa man lang is ano hindi the same sa ating element is automatic false agad. So to do that, we're going to revise our code. So X muna natin to. So gawa tayo ng ibang code. So gagamitin natin yung kanina. So try natin. So again, yung gagamitin natin. So delete ko na to. So if natin array num. So check natin si array num kung hindi siya kaparehas ng ating loop na index not equal to array num I. Again, bakit I? Kasi yan yung ilo-loop. So, si 0 yung constant. So, 1. Then, every time na mag-loop, mag-change value yung itong side na to. Because of our index I na mag-change from 0 to 9. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Papalitan yun. So, si 0 ba daw is not equal to 1? Oh, si 1 ba daw, itong value, yung value in index 0, si 1 ba daw is not equal to 1. The answer is false because true siya dahil the same siya. So next loop na naman si 1 ba daw ano not equal to 2. So which is true. So automatic kapag yung lang, let's have another explanation. Yung gusto natin is we're trying to check if may isang value na hindi parehas or different sa ating first na element. No? Ito na lang yung mas simple na explanation. We're trying to check if may isa bang or may value ba na different dito sa ating first element. So, yung element na to, yung value niya is 1. So, going to check if hindi ba parehas. So, kung hindi parehas, automatic yung i-return natin is try natin i-return si false. So, kung ma-return natin false, automatic i-break na natin yung ating looping para mag-exit na. Yan. So, try natin Try natin pagpa-run. Okay, count na naman. Sorry. See out Yan. So, ibig sabihin, no, false. So, as you can see, false dahil hindi totoo yung mga or hindi the same yung mga value. So, try natin i-change to the same lahat para ma-check natin. Control save natin, run and build and run. Okay, so walang na-return kasi wala tayong condition para sa ganyang logic. So now, gusto natin i-return na true kung may same lahat ng value. So to do that, let's try another approach. Try natin. So gusto natin mag-declare ng boolean na is or all same equals to true. So yung nag-declare tayo ng boolean na all same, so by default true siya. So once ma-meet niya yung condition na to na may isang value na hindi parehas sa ating first element, automatic papalitan natin. Instead na i-print out natin dito yung false, lagyan na lang natin, i-assign natin yung value same equals natin to false. Yan. Then dito sa baba, mag-if na lang tayo na if yung value ni all same true, so automatic yung natin is true. Yan. Then else, so kung false naman yung value ni natin, all same, automatic so false yung i-return. So pwede na itong walang end line. Pwede rin lagyan lang natin. So new line.
So, try natin pagpa-run kung gumagana ba. Okay. So, true. So, why true? So, first, yung laman is lahat the same. Then, try natin, change natin to 2. Kahit isa lang. Yan, 2. So, X natin to. Then, build and run. So, dapat false. O, yan, tama na, false. So, as you can see, ito yung natin. So, to explain, nag-declare tayo ng boolean na or same for indication or flag natin na kung true ba lahat. So, by default, true. So, then, nag-for loop tayo. Niloop natin yung mga elements or mga values inside ng ating array num. So, every time na mag-change, so dito yun, magpapalit yung value. Then, yung constant natin, yung kino-compare natin is yung first element natin sa index 0, which is 1. So, si 1, i-compare natin isa-isa sa 1, 2, until ma-kompleto natin pag isa-isa. So, ang logic natin is i-check natin na kung si 0 ba daw, o si 1 ba daw yung value natin is not equal to 1, is not equal to 2, is not equal to 1, and so on. So, every time na ma-check natin, so kung example ito, si 1 ba daw not equal to 1. So, which is false dahil same sila kasi yung logic natin is not equal. So, hindi siya true yung condition natin. So, next loop, si 1 ba daw is not equal to 2, which is true. So, dahil na true yan, yung all same natin dito, yung boolean, papalitan natin value na false. So, automatic, lagyan natin ng break para hindi na siya mag-execute every time na mag-loop. So, pag break, automatic cut off na o kakawala na yan sa looping na to. Hindi niya i-finish yung increment natin or yung loop natin until maisa-isa. So, kasi yung gusto natin na kahit isa man lang na different na value, automatic false. So, which is, ito yung ating style. Na once may ma-check tayo na value na hindi kaparehas, automatic, yung value is false. Then break natin, kawala tayo sa looping. Then ito na yung execute. So first is if all same. So itong style na to is i-check niya kung true. So if all same is true, return mo true. So kung else naman, false. So kung gusto mo rin makasiguro, pwede lang yan lang natin. Yan, true. Try natin. Yan. So again, check natin kung yung laman ba ni all same na boolean true. So pwede na tong wala, pwede naman yung gumagana naman yan. So, pwede rin ganyan para kung gusto mo maniguro. So again, check natin kung ano ba yung value ni all same. So sa first loop is 1, hindi man napalitan, so still true. So true. Then second loop, so which is false dahil hindi magkaiba na yung nila value ng first element saka second element. Automatic false din break, kawala siya sa looping, kawala siya dito. Automatic ito na execute niya. So pag check, yung value is not true, else siya. So kung hindi true yung value, automatic si else yung sasalo. So false. So kung palitan natin to ng 1, so run natin. Yan, so automatic true. Kasi lahat ng value is true. So inisa-isa yan na kung parehas ba sa ating first na element. So again, ganito lang yung approach natin. So disclaimer lang, marami pong approach sa pag-solve ng problem na sinusolve natin na kung gusto nating i-check every element or every value sa inside ng ating array. So ito lang yung approach ko mga master, mga idol. So again, i-loop natin, then i-check natin isa-isa if hindi ba parehas sila ng ating first na element. So kung hindi parehas, automatic return tayo ng false, din labas tayo sa looping natin. Then kung same yung kung true yung boolean natin, return natin true. So else false. So again, maraming ways para i-solve yung problem na to. So ito lang yung approach ko. So kung may iba kayong approach, pwedeng paki-comment down below para malaman din ng iba.
So again, ganito lang kasimple or kasimple kung paano natin i-solve yung uniformity. I-check natin kung uniform ba lahat ng value ng array natin. So kung else, so kung same value, true. So kung hindi naman, false. Then sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube at saka Facebook page, huwag kalimutan mag-like, subscribe at saka follow. And also pakishare na rin kung you think na yung video natin is worth shareable o yung shareable naman or makatulong sa iba, no? So again, see you sa susunod na video natin. Salamat sa panonood.